Hello po, magandang gabi, magandang umaga no po sa lahat ng ating mga nasa YouTube. Ayan po, maulan. Maulan po ha. Ayan, mag-ingat po ang lahat. And may bagyo tayo dito no sa Metro Manila. Ayan, check nga po natin kung anong ating marireading ngayon. Kaya hindi tayo nakapag-reading nung nakaraan kahapon. Kasi po binabantayan ko yung tubig, baka po tumaas. Awa ng Diyos, hindi naman po no. Wala naman tumaas na tubig dito sa amin. Okay, meron tayong Five of Swords. Ayan. Buti na lang hindi rin ganun kasi kalakas yung ulan po, no? Although talagang maulan na yung umuulan, pero hindi siya yung kagaya dati na sobrang lalakas po. Ayan. And then meron tayong Knight of Swords. Ayan. Check pa nga natin. Oh, and meron tayong Seven of Swords. Aga naman ng ano na ito. And meron tayong Nine of Wands. Ayan po. Salamat din po pala sa mga nag-avail ng bracelet na yan. Kanina nagpa-JNT na ako, no? Chinat ko na po sa inyo yung mga tracking number po ha. Sabi naman ng JNT, dire-diretso naman doon po yung operations nila, no? So, yung sa mga within Metro Manila po, by tomorrow, ayan, marireceive nyo na po yan, ha? By tomorrow po. Ayan, thank you so much po ulit. At sa mga nagpa-reading din, kasi kanina meron din, ano. And then may schedule tayo for tomorrow dahil sa Martes ba? Opo, tama. Martes bukas na. Ayan. Tuesday ba? Tuesday kasi ngayon. Sorry. Okay. Meron tayong The Sun. Meron din tayong The Justice. Ano? Major Arcana yun. And meron tayong The Strength. Okay. And meron tayong The Tower. Ayan. Sabay sa pagbuhos ng ulan at pagbagyo, meron ditong nangyayari na panluloko. Kasi meron tayong nakatang deceit, cheating and trickery, at pagkaguho ng mga pangarap, pagkaguho ng mga ang tawag dito, yung mga promises, no? Na hindi na matutupad. Ayan po. Merong isang batang involved, maaaring nakabuntis itong taong ito, no? Kaya tayo ay, kaya kayo, or sino man sa inyo, no? Ay iiwanan. And nagkaroon din po ng interest sa ibang tao po, no? Kaya po, ayan, tingnan nyo. So, may isang tao na humahawak sa kanya ngayon, ano? Maaaring ito po ay, kasi the strength ko, kita nyo naman, pinaamo, no? Ayan, pinaamo niya yung person ninyo. And, siguro marami siyang ginamit na kung ano-anong scheme. Kasi dito, scheme and tactics yan, eh. Sabi naman po dito sa una pa lang, tanggapin na lang na kayo ay defeated na at wala nang magaganap na pagbabalikan pa po, ha. Dahil may nakita nga tayo dito, batang involved, maaaring nakabuntis, ano. Sobrang sakit and painful may nararamdaman niya ngayon, sugatan, and lumabas naman ang The Justice. So, ibig sabihin po, meron at meron din naman karma sila makukuha. Okay po. Dito kasi parang marami siyang kasinungalingang sinasabi, no? Ito, si ate girl. Sino man itong babaeng ito, no? Mga kasinungalingan na napaniwala niya yung person ninyo. Ayan. So, maaaring sinisiraan kayo, sinisira yung mga pinagsamahan ninyo, no?
Ayun po. Masakit kasi sobrang sakit naman dito sa part ninyo na yan, 'no. Puro sugat and talagang, matatapos na nga po at, maghihiwalay kayo ng taong ito, ha. Hindi na siya mapipigilan. Ayan, kasi kumbaga, hawak na sa leeg. Hindi siguro maaaring dahil sa pinagbubuntis niya, ha, kaya hawak niya na sa leeg yung person ninyo. Yun yung panakot niya, ipapalaglag niya, magpapakamatay siya para mamatay yung anak. Mga ganyan pong senaryo, no? So, ayan po, ha. Maaaring may pananakot. Ayan, kasi tignan niyo naman, talagang hinawakan niya sa leeg. Ganun po. And maaaring mangbuntis siya, no? Pero yun siguro yung panakot mo. Ayan. So, masisira talaga kung ano man yung binuo ninyong pangarap. Ayan. Kung meron kayong pamilya, ayan, masisira po talaga siya. And meron tayong Earth sign, Seven of Pentacles. Huwag ka naman daw pong mag-alala, sabi rito. Kasi yung pong nararapat na karma po sa kanila ay parating na rin. Lalong-lalo na dito sa babae, no, na gumagawa ng kwento para makuha niya ng tuluyan. Yung person mo po or ayun na nga, yung kapartner niya sa buhay, kung asawa niya man yan, kapartner o ano pa man po. Ha? Ayan, grabe ano. Gamitin mo ang bata para lang ma-maintain mo yung lalaki. Kasi siguro sa point na ito, nag-iisip pa yung lalaki kung susustentuhan niya lang ba or iiwanan na. No? Kasi may nakita tayo dito si Knight of Swords. Ayan. Mabilis mag-isip. Alam niya na mabilis mag-isip. So, yun, gatong, panay paninira, ayan. Panay pananakot. Ano tipo ba? Grabe, no? Sabagay, may ganun talagang babae. Hindi po natin maya-alisin. Na sobrang pagmamahal din sa tao, kahit mali. Kahit alam niya na may asawa, talagang kukunin niya sa mga ganun. And then, meron tayong Wheel of Fortune. Ayan. Which is a fire sign. Sabi po dito, destiny naman po daw iyan. Destiny. Ibig sabihin po may kahulugan. Bakit nangyayari siya? Or nangyayari siya sa inyo ngayon? Ayan po, siguro sa ngayon kasi sa sobrang sakit na nararamdaman nyo, hindi niyo pa makita yung dahilan po kung bakit nangyari yun. Okay po, maaaring hindi niyo pa makita. Pero sa kalaunan, pagkatapos po ng lahat ng iyan, lalabas at lalabas po yung mga dahilan kung bakit yan nangyari. And meron tayong Ten of Wands, ayan, which is a fire sign ulit. Ayan, sobrang nakakabigat na po ito sa kalooban ninyo. So kung kaya namang alisan na po nyo. Pero kasi kung ngayon lang nangyayari ito, recently lang at hindi niya pa kayang iwanan, yun na po ang mahirap So ayan po, masakit siya, sobrang painful. Ayan, lalo na pagka ganun ginagamit yung pagbubuntis, dinadahilan, kesa ganito, mababa ang diba may mga ganun pa mababa yung pinagbubuntis, so may hirap magbuntis, ganyan, hindi siya pwedeng ma-stress, diba, yung mga ganun. At nakakagigil kaya yung mga ganyan, diba, nakakapanggigil, diba, sa part ninyo, gusto niya lang naman kausapin kung yan ay asawa ninyo. Pero hindi yung makausap. Dahil sabihin pa sa inyo, hindi ako pwede makipagkita sa iyo kasi kailangan niya ako dahil ang pagbubuntis niya medyo delikado. Parang gusto mo magmura di ba? Ikaw yung asawa, ikaw yung matagal na kasama. Tapos sa isang iglap na gano'n, hawak na hawak sa liig. Wow! Oo naman. Di ba pa? Nanggigigil ako ngayon kung anuan niyo lang sa nararamdaman ko talaga. Kasi puot at galit na yung nararamdaman dito. And then, meron tayong Four of Swords in reverse, which is also an air sign. Ayan. Talagang na po, burnout na kayo. Ayan. Sobrang na rin yung pagkapagod sa mga nangyayari nito. Kumbaga, ikaw pa yung nakikiusap. Makausap lang yung mga
yung tatay ng anak ninyo, mga anak ninyo, yung long time partner mo, ayan. Di ba? Kasi para sa iyo ayaw mo muna sanang bitawan kasi nakabuntis nga lang naman, ano. Kaya lang, itong babae, pilingera ang bruha. O, di ba? And yan, and meron din tayong the hangman in reverse. So, okay po, this is a water signs. Water signs. Water sign. Ayan, parang lumabas na lahat. Fire, earth. Ayan, water, air. O, lumabas na nga po lahat, ha. O, ayan po, fear of sacrifice. Talagang merong isang tao magsasakripisyo po. Maaring kayo, ayan, bibitawan nyo na itong relationship na ito, no? Maaaring ibibigay yun, ipagpapaubaya na kayo. Maaaring hindi pa sa ngayon, pero maaaring siguro yun na yung sitwasyon or solusyon na maiisip ninyo, no? Ayun po. Ayan, meron tayong Queen of Cups. Ayan. And magkakaroon na lang kayo po ng arrangement. Maaaring kung kayo yung mga anak, codependency. So, ayun, parang co-parenting, para sa mga anak mo lang ang pag-uusap. Maaaring kayo rin po na makapag-isip na iwanan yung mga ganitong sitwasyon, ha. Okay. Kasi, syempre, makapagod. Ayan. Magsasawa. Sobrang masasaktan ng puso, Ayan. Hanggang sa second layer ng deck of cards po, ha. Talagang meron pa rin tungkol din sa naunang sitwasyon. Kasi nakakagigil. Sobrang nakakagigil po mo kung nararamdaman niyo nararamdaman ko. And then, meron tayong the chariot. Ayan. Sabi po rito, yung nga, si ating bruha, masyadong arrogante. Ayan, nakaka-experience daw kayo ng arrogance sa ibang tao. Ayun, arrogante nga siya. Kasi talagang ipipilit niya yung gusto niya. Animal siya. Masama pa ba magsabi na ako, pasensya na po, ha. Ayan, kasi talagang nakakapanggigil po, no. Ay, nakakapanggigil yung mga ganitong sitwasyon, ha. Yung ikaw na yun ako nagmumukhang kabit, parang ganyan, and death, this is a death card, ibig sabihin po talaga, magtatapos na ang relasyon ito. Ayan po, ha. Kung kayo man ay nandoon sa sitwasyon na yun, talagang by choice, tatapusin ninyo or tadhana na rin, para makalampas na kayo sa sakit na yan na nararamdaman ninyo. Talagang magtatapos na rin po. Maaring ipagkakaloob na rin sa inyo ng universe yung pag-move on, ayan, pag-heal, ayan po, ha. Kung kayo man po ang nakakaranas ng ganito, ha. Ayan, diba? Talagang magtatapos po siya. I-check naman natin. Dito, dalawa yung gusto mag-flip. And meron tayong Knight of Swords. Same thing kanina, ha. Ito po ay para sa iblan naman. Ayan. O, yung iba po sa inyo ay driven to succeed. Sa papunta na sa successful na buhay po, ha. Maaaring yung iba sa inyo, maayos na yung buhay. Ayan, nakapagpundar na. So, and then Ten of Cups. So, ito rin magandang card, ha. Isa sa pinakamagandang card sa tarot. Ito po ay divine love. O, yung iba sa inyo magiging maayos naman daw po. Harmonious and blissful ang relationship. So, wala magiging problema, ha. Sana all ganun, ha. Hindi ko guys sa una natin reading. Ang ating white tarot card, ang ating situational reading. And then, meron din tayong the moon. Yung iba sa inyo naman, nag-illusion pa rin. Ayan, sabi kasi, hallucination, illusion, ayan. Na maaari siguro nag-iisip sila, baka nga naman meron pang pagbabalikan yan, yung mga ganun. Pero illusion na lang daw po yun. Ayan. And meron tayo ditong Five of Swords, moving on, leaving behind. Talagang iba naman nakapag-desisyon na iiwan at mag-move on na po. Sarili muna, self-love, self-care. And then, meron tayong Seven of Cups, which is a water sign. Ayan. New opportunities para po sa ilan. Sabi nga, may nagsaraman na pintuan. Meron at meron namang magbubukas. Magsaraman ng mga bintana. Meron at meron namang magbubukas na bagong pintuan po. Hindi ka man sinwerte sa pag-ibig. Malim na sinwerte ka naman sa mga anak, sa career. Ayan.
O, di po ba? And then eventually, alam ko, no, kung maayos na ang lahat, naayos mo na yung buhay mo, naayos mo na ang financial mo, eventually darating at darating po yung tao na para po sa inyo. Ha? And then meron tayong Two of Swords, ayan, which is an air sign. Sabi dito, weighing option. So, titimbang-timbangin po ha, ang mga pangyayari. Ayan. So, gagamitin na natin ang pagtitimbang-timbang dyan. Kung ano ba yung dapat at nararapat na gawin. Ayan. Hanggang makakapag-isip na kayo. No? And then, meron tayong Page of Pentacles in reverse. Pasensya na kayo, malakas po ang ulan kung inyong naririnig. No, yung iba naman sa iyo makaka-receive ng hindi magandang balita. Kung ano man po yan, bad news kasi nakalagay, kasi nga naka-reverse. And meron din tayong Nine of Pentacles. Ito na naman, fruits of labor. O, puro kaperahan dito. Pag lumalabas ng Pentacles talaga, nakakatuwa eh. No? So, ibig sabihin po, lahat ng pinaghirapan ay mapagtatagumpayan na ha. Or maaani na. Kung ano man po yun ang mga pinaghirapan ninyo. Yan. Financial stability din to para sa ilan po. Ayan ang pinakagusto ko. No? So, i-claim natin yan. Financial stability, financial independence, at sabi po, plenty. Ibig sabihin, apaw-apaw po ha. Apaw-apaw, ayan, tawag ito, na financial, ayan. Hindi magkukulang. O, ayan po ha. Ito gusto kong kunin ko nasa ibabaw. And meron tayong King of Swords. Ayan. O, sa susunod na magmahal po ulit ha. Maging ano na raw po, mas pag-igihan or ibig sabihin pag-isipan mo ng mabuti bago po ang ano ha. Huwag puro puso. Ayan. Kasi sabi niya head over heart. Ayan. And advice. Ayan daw po. Humirin naman daw advice po ha sa mga ibang tao, especially kapag meron na kayo nakikita ng mga bagong taong parating. Ayan. Siyempre, kailangan kilalanin mo ng mabuti, ha? Huwag po yung pagka tumibok ang pusa, go lang ng go. Oh. Go lang na go. Di po ba? Kailangan din, kilalanin. Nag-flip talaga ng pusa. Wow! This is a Ace of Pentacles. So, ayan, abundance talaga, no? Pangalawang beses na, month of September na hula natin, nakaraan, puro abundance. So, this is ano ba ngayon? Tuesday, no? 3 na. So, talagang po, ang September ay puro sa financial stability, ha? Kasi nakikita ko, although ang love life ay hindi maganda, kagandahan na para sa ilan, pero magiging stable po sa financial. Diba? Ang ganda. Hindi po ba, no? Ayan. Huwag pong mag-alala. Makikita, alis ako ng reading, ha? Lalabas at lalabas ang mga tunay na ugali ng bruhan na yan. So, ayun po. Matatapos din naman ang panlulokong ginagawa niya. No? And then, meron tayong 7 of Wands. Ayan. Yung iba po meron po protektahan. Ayan, kasi sabi protection onto something. And siguro nga, poprotektahan na yung mga anak. Protection sa kung ano man po, ha. Meron daw kayo poprotektahan po kung ano man yan, ha. Maaaring sitwasyon, tao, ayan, pangyayari, ano. Kung ano man po yung poprotektahan ninyo at hindi nyo ilalabas ang katotohanan. Uy, secrecy. Diba? And then, meron tayong the sun ulit, which is a fire sign. Positive lang daw po, ha. Ayan, just be positive, okay? Hanapin po ang happiness, ayan, sa lahat ng mga bagay. Okay po, kasi meron naman daw pong happiness na darating po, ha? At huwag daw pong malugmok sa kalungkutan. Grabe, ang lakas po ng ulan. Ayan, meron tayong Page of Cups, ayan. Meron din pong happy surprise. Oh, ayan ha. So, ibig sabihin, may parating na, new love din, oh. Ayun. So, maaari ng happy surprise is new love. Nakita ko yung new love, sabi niya. O, maaari ilan sa inyo, makakahanap na talaga ng bagong pag-ibig. Ayan na. Dumating na, And the tower, same thing kanina po, ha. Magkakaroon ng revelation. Yun na nga. Maaaring matutuklasan na mga katotohanan at bagay-bagay na nakakasakit lang sa atin. Ayun, revelation. Ano kaya yung, So, sana matanggap natin ng buong buo, ha? Kung ano man yan, ang mga revelasyon na darating po.
Yung nakaraan, nakatutuklasan ang sikreto or may magsasabi ng sikreto ngayon naman revelation. O, ano ba ito? Maraming ano po ha. Marami tayong dapat malaman. And then, meron tayong the full and new beginning. Sabi, ayan, para sa pagbabago na. No? Um, sabi nga dito, ano, optimism. Optimistic lang sa buhay. Tapos sabi, trust in life. Ayan, o. Tawag dito, magtiwala lang po tayo na lahat po ay may mga dahilan kaya nangyayari. And then meron tayong Eight of Pentacles ito rin napakaganda, no? So yung iba talaga sa inyo magkakaroon ng apprenticeship, ayan, maaring mapopromote, ayan, apprenticeship muna tapos mapopromote po, ha, sa naman to, sa mga paghahanap buhay ninyo, no? Ayan. Tignan natin ang tungkol sa love life. Ayan. Kahit hindi maganda yung nauna natin kanina. Ito po ay para sa pag-iibigan ng ilan. Ayan. Or maaaring related pa rin din sa nauna. Ito ang gusto ko. Nasa dulo na siya. And then true love. Sabi, this is the romance of a lifetime. True and lasting love is here for you. Sabi sa inyo, meron true love talaga eh. Meron parating po na true love, ha. Meron pong parating na true love. Ayan, pasensya na kayo at nag-ingay ang ating mga doggies dahil nga po malakas ang ulan. And then, pay attention to red flags. Know the warning signs of what an unhealthy connection looks alike. Baka naman po meron ng tao na nanloloko po sa inyo, ha. Tapos, hindi pa kayo or hindi nyo pa napapansin. Especially yung mga ginagawa po sa inyo, ha. Tignan nyo po, ha. Baka naman sobra-sobra na, ha. Hinihingan kayo ng malaking pera, tapos sabi sa inyo, sobrang mahal kayo. Naku po, pag-isipan pong mabuti, ha. Baka po kayo nadadala sa matatamis na salita. Okay po. Ayan. So, ayun po, ha. Pag-untuunan nyo ng pansin po, kung may anak kayo, anak muna. Ayan. And then balance, tama-tama, there needs to be a healthy balance of physical, emotional, and spiritual intimacy for a relationship to be sustainable. I-balance lang daw po lahat-lahat, ha. Sa lahat na yun, spiritual, emotional, ayan, i-balance po. Okay. Ayan, ano pa ba? Ang para sa pag-iibigan, ayan, eto na po. Take a leap of faith. Only when you're willing to step out of your comfort zone will reap great rewards. Yung sa iba naman daw po, baka may mga offer kayo, ha. Ayan. Tapos, or meron nagpaparamdam sa inyo na isang tao, tapos hindi kayo komportable. Parang natatakot, may takot pa, no? Ayan, sabi po, take a leap of faith. Bigyan naman daw po ng chances, ha. Baka nga naman mamaya, yan yung taong para sa inyo. Tapos, hindi niya binibigyan ng chance, ano? Di po ba? And then, para sa, ang tawag dito, katanungan, ha. Ayan, pabigyan ng chance. Answerable by yes or no. Ayan, pwede na po tayong mag-isip, ha. Pwede pong sa pag-ibig, pwede pong sa career, financial, pag-travel, kung ano man po yung nasa isip ninyo, ha. Check po natin kung ano magiging sagot ng fold. Okay po, and this is a yes, sabing gano'n, no? Which is the King of Cups, sabi niya. And, yung iba naman daw po sa inyo magiging kalmado. Ayan. At yung iba naman ay mahahanap na yung taong devoted daw po sa family, ha. Devoted sa family, ibig sabihin po pamilya lang ang naiisip. Ayan. So, kung sa'yo naman po yan, ha, yung tao na yan, huwag nyo nang pakawalan. Di ba? Huwag nyo nang pakawalan po, ano. Kung sa'yo naman yung taong darating na yan, ha, na yung iba sa inyo nakahanap na ng taong sama nila habang buhay, ano. And syempre commercial tayo, ang ating mga bracelet po, ayan, ha, meron pa rin po tayo citrine, ayan, and ang ating tiger eye for wisdom, ayan, para po sa wisdom and clarity, ha. And of course meron tayong rose quartz, ayan, ito yung may pechay and yung isa yung wala, ano. And meron pa rin po tayong citrine, ayan, ha, kung meron po may gusto. And syempre ating tourmaline with evil eye, ayan, para yung mga negatibo na ganyan, ha, umalis na, ayan.
Kalabanin natin, ano. And then, meron pa rin po tayong napaka-powerful na amethyst. Okay po. Kung sino naman po ang may gusto ha, mag-chat lang po kayo sa akin, sa messenger po. May mga stock pa po tayo nito ha. Hindi ko pa nalalagay sa lagayan. Naubos po yung lagayan ko. Ayan. So, ayan po. And sana by Friday po na wala ng ulan. Kasi talagang pupunta tayo sa Quiapo at lahat ng mga nagpapaalaga ng dasal po ay isasama natin ha. Thank you so much po for watching. Kung nagustuhan niyo yung ating mga video, pwede po kayo mag-like, pa-subscribe, and pa-share na rin po. And hit the notification bell ha. Okay po. Isa lang masasabi ko no, kung sino man po yung nakakaranas ngayon ng matinding ayun nga, revelasyon na maaaring kasi may nakabuntis ngayon. Tapos hawak na hawak sa leeg yung person ninyo. Siguro po kung hindi na kaya, i-give up. Pero kung kaya naman, bakit hindi ipaglaban? Ano? Okay po, ipaglaban ninyo kung kaya pa. Pero kung hindi na talaga kaya at nakakadulot na siya sa inyo ng sobrang sakit po at sobrang pain, i-give up na po ha. And I'm sure naman po, oras na mag-heal kayo, oras na maayos kayo. Meron at meron darating na taong tunay po na magmamahal po sa inyo. Thank you so much po sa panonood. Mag-ingat po ang lahat. Ayan, sorry po at nabangga po. Ayan, tag-ulan na talaga. Sobrang lalakas ng mga ulan. Ano? And mag-ingat po kayong lahat ha. Sana po ay huwag nang bumaha. Bye-bye po.